May i-share po ko sa inyo ngayon na kailangan ng simbahan natin, no? Ano ba yung mga kailangan ng simbahan natin? Kung pagbabasihan ko yung mga request, ang isa rito, ang kailangan nila ay driver. Kasi hindi lahat marunong mag-drive, katulad ng drive ng tricycle. So kapag may worker na hinihingi, na bigyan nyo kami ng worker, ganito, pero kailangan namin yung marunong mag-drive. So isa yan. Tapos ang isa, marunong mag-gitara. Yun daw yung hinihingi nila, yun ang requirements nila, na ay kapag bibigyan nyo ako ng worker dito, bigyan nyo ako ng marunong mag-drive, marunong mag-gitara. No, yan usually ang ang mga dinedemand ng mga tao. Pero merong isa po na hindi nila dinedemand masyado kasi siguro pero ako napapansin ko, no, yun po yung marunong sa leadership, no, leadership. Kaya ang share ko po sa inyo ngayon ay about sa leadership. Ano ba tong leadership, no? Alam nyo, may mga tao po na mukhang leader pero mukha lang, no? Pero yung ugali pala niya ay hindi leader, no? Mukhang maton lang. Ngayon, meron po kasi iba't ibang klase ng leader na ang isa rito, dadaanin kanya sa takot. Tatakutin kanya, sisindakin kanya na para sumunod ka. Ang way niya para mapasunod ka ay sa pamamagitan ng paninindak o pananakot. Yung iba naman, ang way nila sa leadership ay yung pagiging matalino niya. Na kapag ka na-impress ko to, kapag ka napasikatan ko to ng talino ko, sigurado gagawin akong leader nito. Yan, siyempre, sino ba naman ang may gusto sa hindi marunong na leader, no? Kaya may mga ganon. Yung iba naman, tulad po rito, napapractice din dito sa Rema yan, na ang kukunin mong treasurer ay yung mayaman o yung may pera. Bakit? Kasi may time talaga na nagagalaw ang pera at magandang ilagay mo sa may kaya yung pagiging treasurer, kasi pagka nagastos niya, nagalaw niya, papalitan niya, no? Kaysa ilagay mo rin sa walang kakayanan, magkakaproblema. Ayan, pero ang isa po na dapat malaman po ng mga tao ay yung pangangailangan na kailangan ng driver, kailangan ng marunong maggitara, pero ang pinakakailangan ng lahat ay yung pagiging leader, no? Yung kaya ang topic ko po nga i-share sa inyo ngayon ay leadership, yung pagiging leader. Kasi anong gagawin mo pagka walang marunong mag-drive, no? Kailangan gumawa ka, marunong kang gumawa ng desisyon. Paano kung walang driver? Anong solusyon mo? Ngayon, bilang leader, anong gagawin mo? Ngayon, kung hindi ka marunong na leader, wala mangyayari. Ang isa rito, paano kung walang marunong maggitara? Paano na yung music natin? Kung hindi ka marunong na leader, wala mangyayari. Naalala ko yung isang kakilala ko noon, sabi niya, wala akong gitarista. Mga sintonado kaming lahat. Paano kaya ito? Ngayon, tinitingnan ko, ano kaya gagawin niya? Alam niyo, nakagawa po siya ng solusyon kasi nung unang panahon, yung mga tapes, meron siyang -1 ng mga praise songs tsaka worship songs. Tape ito, hindi pa usong mga CD noon. Alam niyo, yung ginagawa niya sa simbahan nila, pine-play niya yung -1 ng mga praise songs at sinasabayan nila. Sabi ko, mautak to mautak tong leader, ganyan, no? Hanggang sa naka-develop sila ng gitarista. Yung leader kasi, siya yung dapat pinakamarunong, nakakaalam ng dapat gawin, no? So magbigay po ako sa inyo ngayon ng isa-isahin ko po ito, no? So ready na ba kayo? Ready na? Okay. So ito po yung yung 6 na ito po ay matagal na. Actually, sige, 7 ito. Dagdag ko na isa. Ano ba ibig sabihin ng leadership? Paano ba itong leadership? Paano ka bang pipili ng tama at maling leadership? Ayan, okay. Ano po, number 1, sa topic po ng leadership, ang isang gawin natin ay mag-isip ka.
tingnan mo sino yung sa palagay mo diyan sa paligid mo na magaling magpatupad ng program. Sino yung pinaka example mo para maging leader? Tingnan mo siya. Meron diyan sa paligid. Nakikita mo na, okay, sabihin mo, ay si Pastor Rodel, ay si Pastor AC, si Pastor Tim, si Pastor Julius, ganun. Bakit mo nasabi? Ano yung nakita mo sa kanila na bakit mo masasabing leader sila? So, yung number 1 na tip po rito, tingnan mo yung paligid mo. No, sino ang sa palagay mo magaling na leader? Yung palagay mo lang Sino yung palagay mong leader? Si Pastor Boy ba? Si Pastora Eli ba? Si Pastora Leia ba? Ganyan. Ngayon, kapag nakapili ka, isipin mo, bakit sila magaling? Kung sino man yung napili mo, kaya merong favorite leader no? Tulad nito, sa mga politika, bakit siyang iboboto mo? Ano yung nakita mo sa kanya? Dahilan lang ba sa itsura niya? O dahilan ba sa mga pangako niya? Pero hindi kasi ibig sabihin na ngako siya, kaya niyang patuparin. Ano yung nakita mo? Siyempre, gumagana yung isip natin rin ano yung nakita mo sa kanya? Ano yung examples na nakita mo? Bakit mo siya sinabing magaling na leader? So, ang una po rito ay yung analysis. No? So, number 1, tingnan mo yung example mo. No? Ano yung pwede mong gayahin sa kanya? Ano yung pwede mong tularan sa kanya? So, ang kailangan po kasi natin dito sa church ay hindi lang driver, hindi lang gitarista, kung hindi mga leaders. Minsan sa pagde-deploy, halimbawa maglalagay ka sa Tingloy, halimbawa, merong available na 3 worker, ngayon pipiliin mo, sinong leader yan? Siyempre, sabihin mo, si ganito ang ilalagay na leader dyan. Bakit siya? Dahil mukha ba siyang leader? Marunong ba siyang mag-leader? Tulad nito, nakabase tayo usually sa personal na pagkakilanlan natin dun sa ilalagay nating leader. Pero paano naman yung mga nasa politika? Na nakita mo lang, sabi niya, lalaban siya, tapos kung ano lang pinangako niya. Hindi mo naman kilala yun. So, paano nga ba? Tsaka, halimbawa, ako, sasabihin ko, siya ang gawing leader. Bakit? Anong basehan ko? Ano ang dahilan ko? Na bakit siya ang pinili kong leader? Ano yung pinanghahawakan ko? Ano yung criteria ko? Ano yung kondisyon ko? Ano yung puntos ko? Bakit siya? Ngayon, yan ay nakukuha po sa pag-oobserba. Obserbahan mo yung mga tao sa paligid mo. Halimbawa, sabihin natin, si Pastor Rodel, favorite leader ko yan. Ano ba yung meron siya? Paano ba siyang maggawa ng desisyon? Paano ba niya harapin ito? Ano ba yung mga techniques niya, yung pamamaraan niya? Ayan, siya ba yung yung naninindak, o siya ba yung dinadaan ka sa pangako, o siya ba yung maamo? Kaya mo piniling leader siya kasi maamo siya, no? Ano yung o sabihin natin, sino na nga ba ito, si Johnny Walker, ano bang pangalan ito, si Regino, no? Siya ba ang magiging leader kasi namimigay siya, namumudmud ng ayuda, no? Pinamimigay niya yung fundraising niyo, di niyo alam. Akala natin tinitinda niya, yung pala namimigay siya, ganun. Tapos sasabihin, iboto niyo ako sa halalan ganun ba? Yung ba yung basehan natin? Basta ang number 1 ay yung observation. Kasi ang leadership ay nakikita yan. Unang-una nga, sabi ko, tingnan mo siya, obserbahan mo siya, bakit siya ang pinili mong leader. Ngayon, ano yung example sa kanya? So, yun po yung number 1. Binabalikan ko po, bakit kailangan natin ng leader? Kasi yun na nga minsan sa pag-worker may 3 available. Ngayon tatanungin namin, sino kaya ang leader dito? Mag-uusap-usap kami, sinong gagawing leader dito? Ang problema minsan, wala kami makitang leader, so yung grupo na yun ay babagsak. Pag nagka-problema yan, nagkaroon ng mga away-away dyan, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, babagsak yan. Kasi ang leader, hindi siya papayag na mangyari yun. Pero paano nga? Sino nga? Kaya minsan nasasabi namin, ay nako, wala tayong pwedeng gawing leader dyan. No? Pero ang leader po ay in demand. Kahit saan ka ilagay, small group man yan, big group man yan, large group man yan, ito ay isang in demand na posisyon. No? So, ano bang sinasabi ng Biblia pagdating sa leadership? Kaya gusto ko pong makipagbukasan kayo sa akin dito po sa Matthew. So, isa-isahin po natin So, number 1,
yung observation mo. So, sino yung magandang example na leader? Sino yung maganda na tularan? Kasi marami pong mga tao hindi po naintindihan kung ano ang leadership. So, yun po yung pinakamagandang advice. Number 1, observation. Sino yung nakikita mo magaling na leader dyan sa paligid mo? Yun ang tutularan mo, no? Okay, so makipagbukasan po kayo dito sa Matthew. Bago tayo pumunta ng number 2, makipagbukasan po kayo dito sa Matthew 20, chapter 20 ng Matthew, verse 26 and 28. So ito yung foundation natin bago tayo pumunta sa number 2. No, ang nakalagay dito, ang sino mang gustong manguna ay dapat maging lingkod ng lahat. Sabi niya rito sa English version, whosoever wants to become great among you must be your servant. Walang sinabi si Jesus dito na mali ang gustong maging great. Wala. Pwede yun. Okay lang. Tama lang. Pero sabi niya, ang kondisyon dito, whosoever wants to be great among you must be your servant. So, ang sinasabi po ng Biblia, kung gusto mo maging leader, dapat, ang pinakamotibo mo rin, kasi gusto ko silang paglingkuran. No, hindi yung kasi gusto ko silang utusan, gusto kong magpamasahe, lahat ng daliri ko sa paa mamasahin nila. Gusto ko pag sinabi kong talon, magtatanong sila gaano kataas. No, na mauutusan mo, mauuto mo, hindi ganoon. Ang sinasabi po rito, ang sino man na gustong manguna, no, maging dakila, sabi niya rito sa Tagalog, dapat maging lingkod. Yan. Kaya ang pinaka-motive natin, bakit gusto nating maging leader, na sabi nga nung iba sa camping, gusto ko ring maging counselor one day. No? Kasi naging example yung counselor nila. Bakit? Bakit niya gusto 'yun? Hindi ba niya alam na ang ibig sabihin ng counselor pag-aalaga sa mga counselees? No? Kaya ito po, no? Ito yung foundation natin, Matthew 20 verse 26 to 28, hindi ko na babasahin lahat. Sabi niya ganoon, ang sino mang gustong manguna sa inyo dapat maging lingkod. Ang pinakamotibo natin sa leadership ay ang paglilingkod. Hindi yung tayo ang paglilingkuran, kung hindi tayo ang maglilingkod. No? Okay. So, number 2. Okay na yung number 1. So, number 2, ang pinaka dapat na leader ay yung pinaka nagki-care. Ayan. Number 2. Ang una na dapat na leader, no, ang dapat na leader ay yung pinaka nagki-care. Mahirap mong ilagay yung hindi nagki-care kasi kaya nga siya dapat ilagay na leader kasi siya yung pinaka nagki-care. So, ngayon, sino riyan? Sino sa paligid diyan ang pinaka nagki-care? Makikita 'yun. Kasi sa maliliit na bagay, mga malalaking bagay, makikita mo. So siya dapat ang pinaka leader. Siya dapat ang pinaka gagawin nating leader kasi nga siya yung pinaka nagki-care. No? Hindi siya interesado dun sa sundin lang siya, hindi siya interesado dun sa mag-utos-utos lang, kung hindi nakikita mo naman nagmamalasakit. Siya yung pinaka nagki-care, no? So yun, ito po ay matagal na sa aking listahan na nabuklat ko to at plano kong ituro sa mga Facebook live, kaso naimbitahan niyo po ako, kaya sabi ko siguro magandang example ito kasi nire-record ko to ngayon, paparinig ko rin sa iba, no? So number 2, dapat siya yung pinaka nagki-care. Ngayon, kung kaya mo na mag-care sa mga tao, pwede ka, candidate ka para maging leader. Pero kung hindi mo kayang mag-care dyan sa tabi mo, sa paligid mo, no, hindi pwede. Kasi ang leader po ay hindi basta pinapanganak na natural ang pagiging leader, yung gano'n, hindi. Ang leader po ay ginagawa, tinetrain, no? Wala namang magaling na driver kagad Meron ba yung pinanganak ka pa lang kinabukasan nag-drive ka na? Kasi magaling kang mag-drive, di mo pa nga abot yung nakalampin ka pa lang noon ang leader po ay tinetrain, ginagawa, no? Hindi siya pinanganak na leader na. Siya ay tinetrain para maging mabuting leader. So, kung gusto mo maging leader din, katulad nga nung nabanggit ko na isang counselor, sabi niya, gusto kong maging counselor din one day. So, nakitaan niya ng magandang example yung counselor niya, kaya nagkaroon siya ng desire. Kaya ang number 2 po ay yung pinaka nagki-care,
dapat siya ay ang gawing leader. Ayan. Okay. So, number 3, no, ano na yung number 1? Obserbahan mo yung mga tao. Sino ang sa palagay mo magaling na leader? Bakit? Analyzein mo. So, number 2, yung pinaka nagkikare, dapat siya ang leader. No? Minsan, tatanungin ko yung sarili ko, nagkikare ba ako? O gusto ko lang itong matapos na? O gusto ko lang itong tapusin na? O para lang makaatakas na ako? Hindi Alam niyo po, hindi naman dahilan sa kaharap ko si Pastor Rodel. Nakita ko po yung patience niya nung meron po kayong kasama na nagkakaproblema na nung camp. Na talagang yung maaaring yung iba, iniwan na yung tao na yun, pero siya nandun. At sabi nga niya, gusto na nga niya mag-give up Gusto na niyang sumuko dahil nahihirapan din siya. No, pero hindi niya iniwanan Na nandun sa nagtatanong siya na, Lord, anong gagawin ko? Ganyan. Nakita ko yung pinuntahan ko yun na yung ibang mga tao maaring sumuko na, no, pero ang isang leader ay siya yung pinaka nagke-care, no. Mabuti hindi sinukuan ni Pastor Rodel yun, na up to the last moment magandang resulta, no. Yun ang titingnan sa'yo. Pero yung isang leader na bahala kayo, iwanan ko kayo, hindi naman akong gumawa ng kasalanan, hindi naman ako gumawa ng problema na, hindi leader yun. Kasi ang leader, kahit magulo na, nagkakamali-mali na, magiging leader pa rin. No? So, number 3, ayun nga, okay, nasa number 3 na tayo, dapat ang mga leader ay magli-lead by example. No? Hindi mo pwedeng sabihin sa mga tao, mag-tight ka, tapos ikaw hindi ka nagta-tight. Ikaw mag-pray ka, tapos ikaw hindi ka nagpe-pray. Hindi mabuting leader 'yun. Hindi pati leader 'yun. Diktador 'yun. Kasi ang diktador, gawin mo 'to para hindi na akong gagawa. Ayun. No? Ulitin ko po, ang diktador, gawin mo 'to para hindi na akong gagawa. Feeling niya may katulong siya. Na hindi ganoon. Ang isang yung number 3 natin ay lead by example. No? Naalala ko nung unang panahon na sabi ko magandang sabihin ito kasi nung nasa Baguio kami nung I think matagal na to, dekada na. Nag-uwian yung mga tao, iniwan na ang kalat-kalat ng school, camping 'yon. Ngayon walang kikilos, no? Nakita ko kulang na kami sa tao, nag-alisan na sila, konti na lang kami natitira, isang school pa ang lilinisin. Minsan nakakahiyang mag-utos. No, nakakahiyang mag-utos. Hindi mo gagawa ng isang tao lang yan So, pero andun minsan nakakahiyang mag-utos. Ang ginawa ko, kinuha ko yung walis at sinimulan kong walisin yung hall. At alam niyo po, nung nakita ng mga tao yun, kinuha nila yung walis sa akin. Tumakbo sila papunta sa akin. Sabi nila, Kuya Boy, dahil hindi pa naman akong pastor nun, si Pastor Dani pa, ang sabi nila, ako na po, ganyan. Tapos kumuha ulit ako ng isa pang walis. Ang ginawa naman ng isa, kinuha rin yung walis ko. So, dalawa na sila nagwawalis. No? Yung ibang kalat, dilampot ko na. Ngayon, yung ibang tao, nakita yun, dumampot na rin ang mga basura. Hindi ka pwedeng madirihin. Ngayon, ang point ko ron, pag misa kahit di ka mag-utos, ipakita mo lang yung dapat nilang gawin dahil ikaw mismo ang gumagawa. Kung gusto mo silang magwalis, abay magwalis ka. Kung gusto mo sila na mag-tight, abay ipakita mo mag-tight ka. No? Gusto mo silang mahabang mag-pray, abay ipakita mo na mahaba kang mag-pray. Kaya ito po, lead by example. Ano ibig sabihin ng lead? Leader, no, lead. Yung ibig sabihin ng lead ay mangunguna ka, no, lead singer. Yan. Ikaw ba, Regino, meron ka bang desire na maging lead singer? No? O lead na ano bang pangarap mo? Gusto mo bang maging lead pastor? O parang ganoon. Lead, ibig sabihin ikaw manguna. Na nasasabihan mo yung mga tao na gawin ito, ikaw manguna. Yan kasi ang leader, no? By example, lead by example. Ayan, naalala ko nung time nang nagsisimula po itong gawain nung unang panahon pa, baka hindi pa nga kayo pinapanganak noon ang prayer ko po noon ay 3 oras. Bakit? Yun ang pangako ko Teenager pa lang ako noon. No, wala pa akong 20 noon.
Sabik na sabik ako mag-pray. Tapos at the same time, may mga kabataan kami na isa-isang naboborn again. Ako lang ang nagtatanks nung nakatanggap na rin sila ng tanks. Tapos ang gagawin nila, wala naman kami simbahan. Ang simbahan nun, itong bahay namin, pero oras lang, tuwing umaga lang ng linggo. Ngayon, may mga kabataan na tumanggap ng tanks. Ang sabi ko, mag-practice kayo. Ang gagawin nila, pupunta sa bahay namin. Tapos pagdating ko, pagkatapos ko mag-pray ng 3 oras, kakatukin ako, sabihin ganun, Kuya Boy, andito ako, patulong naman na. Sabi ko, kumusta ka? Kuya Boy, gusto kong mag-pray, hindi ako makapag-pray sa bahay. Sabi ko ganun, gusto mong mag-pray dito. Kung pwede, Kuya Boy, sige, pray ka. Tapos sasabihin ko, samahan mo ko sa tanks. Iniisip kong ganun, tapos na ako mag-pray pero kasi gusto niya na samahan ko siya, di pasok kami sa kwarto ko, yung kwarto kong prayer room ko, di yung kwarto ko na rin ang prayer room nila. Hanggang sa, alam nyo, tapos tatanungin ko, ilang oras mo gustong mag-pray? Sabi niya, 2 oras. Ha? Sabi ko, 2 oras sa sarili ko kasi simula mo pa lang Kung ang lakas ng loob nito. Di sige, halika. Tapos na ako ng 3. Alam niyo, tatapusin ko yung 2 oras na yan. Ang trabaho ko, tagagising. Ang yabang-yabang niya na sabi niya, 2 hours daw siya magpe-pray. Di 2 hours ako nang gigising. No? Ngayon, kailangan samahan ko kasi hindi sila sanay mag-tanks. Hindi nila alam yung tanks na bagong-bago lang. Kaya ang isang leader, mag-lead ka by example. Di samahan mo. Ngayon, nung natapos kami ng 2 oras, di 5 oras na ako nagpe-pray. Maya-maya, nung hinatid ko siya sa sakayan, kasi katapat lang namin yung kalsadang jeep, biglang bumaba yung isa. Ang sabi niya ganun, Kuya Boy, magpe-pray din ako. Pwedeng samahan mo ako? Sabi ko, gano'ng katagal mong gusto mag-pray? 1 oras lang, Kuya Boy. Huli ka na. 5 oras na ako. Masakit na yung pangako di sasamahan ko. Sige, pray kami. Ganon. Titimplahan ko pa ng kape yan para hindi makatulog. Ngayon, di tapos na. Ngayon, hatid ko na. Di nakailang oras na akong prayer. 6 na. Maya-maya, nung hinatid ko siya, isanakay ko siya, biglang bumaba yung 2 kabataan. Nung sabi ko gano'n, ba't nandito kayo? Lunes na Lunes. Sabi lang, Kuya Boy, gusto naming mag-tanks sabi ko, di sige, hali kayo, magpe-pray kayo. Sabi niya, samahan mo kami. 2 sila. Ito na samahan. Tapos nung tinanong ko, alam niyo, yung parang, sasamahan ko kayo? Naka-6 na oras na akong mag-tanks. Ngayon tinanong ko, sige, sabi ko, ilang oras niyo ba gustong mag-tanks, mag-pray? Sabi ba naman sa akin, 8 oras, Kuya Boy. Ay, sus. Sabi kong ganun. Alam niyo ba yung sinasabi niyo, 8 oras? Kaya namin to, Kuya Boy. Ganun Yung init-init nila, ano gagawin ko? Papatayin ko yung init. Hindi, sige, tara. Sabi kong ganun. Doon na sila natulog. Pinahiram ko na ng damit at tagatimpla ako ng kape nila. At sa loob ng 8 oras, natapos kami ng 5:00 ng madaling araw. Sa loob ng 8 oras na yan, ang trabaho ko, tagagising. Pero 8 hours. Sabi nung isa, suko na ako. Sabi kong gano'n, wag mo ko yayayain mag-pray, tapos susukuan mo ko. Ginanong ko na sila, binigyan ko na sila ng damit. Hindi na sila kumain ng hapunan kasi daw gusto raw nilang tapusin yung prayer. Natapos kami 5:00 ng madaling araw. No? Isipin niyo yun na sabi nila, di namin alam, ganito pala kahirap to. Sabi ko, di ko nga alam, ang hirap nyo palang gisingin. Ngayon, nung natapos na 5:00 na, sabi ko, hindi pa naghapunan itong mga to. Tara, kain tayo. Alam niyo, sabi niya gano'n Doon mismo sa sahig ng kwarto ko, pagkatapos nung mag-closing prayer kami, dahil nagka-8 oras na, gumanon na, humiga na. Sabi niya, Kuya Boy, nanalo na yung antok namin kaysa sa gutom namin. Good morning, sabi gano'n, natulog na. Paulit-ulit yun Bakit? Kasi kailangan samahan ko. Hindi yung tapos na ako ganun. Parang parang ganito nga halimbawa, nanood ka ng sine tapos biglang dumating yung mga pinanood mo yung The Chosen, halimbawa tapos biglang nakita mo yung mga miyembro mo manonood din. Sabi niya, Kuya Boy, napanood mo pala, samahan mo kami. Katatapos mo lang panoorin yung sine na The Chosen. Pero kasi ang isang leader tinuturuan mo silang magtiyaga, tinuturuan mo silang maging matyaga, pasensyoso, tinuturuan mo silang maging mapagbigay, tinuturuan mo silang maging prayerful, tinuturuan mo silang maging mahaba ang pasensya. Ikaw ang mag-e-example, ikaw ang magli-lead, kasi ang leader ay siya yung siya yung nagli-lead by example. Yan.
So, anong number na tayo? Pang-apat na. O, apat. No? May mga daliring nagkagano nun eh. Nakasum tayo. Okay. So, pang-apat, be a good follower. Anong ibig sabihin nito? Magkaiba ba to sa number 2 na maging lead by example? Yung lead by example, ang isang good leader is a good follower. No? May mga tao po na gusto nila leader lang sila pero hindi sila susunod pagka sila na ang nire-require sumunod. Halimbawa, sabihin nila sa iyo, mag-sorry ka. At ikaw naman nag-sorry. Ngayon, sasabihin sa kanya, ikaw din, mag-sorry ka. Hindi ako mag-sorry, kayo lang ang mag-sorry sa akin. Hindi mabuting leader yan. Kasi dapat sila good example. A good leader is a good follower. No? Hindi ba ito mapuputol? Hindi. Sige, tuloy natin. Be a good leader is a good follower. Naalala ko yung isang kwento na binigay sa akin. Meron daw yung isang kapitan ng barko. Ngayon, aalis siya. Nakita niya yung kaibigan niya. Sabi niya, pwede bang pakibantayan mo muna tong barko ko? No, hindi naman ganun kalaki, pero malaki din. Pakibantayan mo lang. Babalik din ako. Pagkaraan ng isang oras, bumalik ngayon yung kapitan, yung may-ari ng barko. Pagkakita niya, yung barko, sirang-sira. Ngayon, sabi niya ganun, tinawag niya yung kaibigan niya. Hindi ba pinagkatiwala ko sa iyo to? Bakit nasira? Anong ginawa mo? Sinira ako. Sabi niya ganun. Bakit mo sinira? Sabi ng kaibigan niya, hindi naman akong kapitan eh. Kapag hindi ikaw ang leader, sisirain mo? Ganun ba? Dahil sa hindi ikaw ang ginawang leader, peperwisyuin mo? Hindi dapat. Doon pa lang makikita na hindi ka pwedeng leader. Kasi yung pinagkatiwala sa iyo, kung hindi ikaw ang ginawang leader, sabihin mo, hayaan mo silang mabulok dyan. Hindi mo pwedeng gawin yung ganun. Kasi kaya ka nag-lead, kaya ikaw ginawang leader kasi ikaw pinaka nagkikare, pinaka nagmamalasakit. Alam niyo na nakita ko, sabi ko maganda yung magandang example ito, pinost ko. Ang ginawa ko, binura ko rin. Kasi baka merong maka-misinterpret. Anong interpretation nila? Baka ma-interpret nila ng tama, kaya binura ko. No? Kasi basta isipin mo yung example na yun na kung hindi ikaw ang ginawang leader, pababayaan mo yung gawain. Doon pala nagpapatunay na hindi pala dapat talaga na ikaw ang leader. May mga leader po na may mga tao na kapag hindi silang ginawang leader, iwanan ka niyan. Pababayaan ka niya kasi hindi naman ako ginawang leader eh. No, a good leader is a good follower. No? Kung nagutos ka bilang leader, yun na gawin nyo to, tapos nung pinagawa sa kanya, ayoko nga, sasabihin niya ganun, unang-una, makikita mong hindi siya good leader kasi rin sa ugali niya. No? Ulitin ko po, ang leader po ay tinetrain. Hindi po yung pinapanganak ka na magaling ka ng leader, walang ganun. Kailangan ang mga good leaders ay tinetrain at willing ka dapat magpahubog, willing kang magpa-shape, willing kang ma-rebuke, willing kang matuto, willing kang makorek. No? Ang isang good leader ay marunong i-correct. Meron silang teachable spirit. Yan, meron akong isang example dito na sabi niya, Kuya Boy, ano bang gagawin natin dito sa simbahan na to? Wala nang gustong mag-worker, wala nang gustong tumulong sa akin. Una kong tiningnan, ano ba yung leadership mo? Bakit ayaw na ng mga tao? Bakit nag-aalisan yung mga tao kahit binibigyan na raw ng pamasahe, ayaw pa rin magpunta. So, chinek ko. Ano bang klase ng leadership mo? Ayun, nakita ko. Laging sila yung mga under niya, laging sila ang mali at siyang leader, laging tama. Ganun. Sabi ko, kaya pala walang gusto nang sumama sa iyo kasi sa ugali mo Hindi ka pala, ikaw pala hindi makorek kasi ang isang pastor, leader ay teachable. Ako na yung nagsasabi sa yung mali kayo. Sabi niya, hindi Kuya Boy, sila ang mali. Sila ang mali. Hindi ako mali rito. Sila ang mali. Doon pa lang sa mga lumalabas sa salita niya, makikita mo na siya ang mali. Kasi walang inamin No? Hindi ganun. No, a good leader is a good follower. Kahit ako si Kuya Boy, ako yung
president, ako pa yung senior pastor, kung mali ako, kailangan makita ng mga tao na umamin ako. Hindi po kahinaan o weakness yung pag-amin ng mali. Nagpapakita lang yon na nakikita mo yung tama sa mali. Kung mali, di mali. Si Kenneth Hagin nga, umaamin siya ng mali. Kahit tong si Benny Hinn, sabi niya, I was wrong. Di inaamin niya. Kasi ang tunay na leader, alam niyo, hindi susundan ng mga tao yung mga leader na hindi umaamin. Kasi hindi sila Diyos. No? Okay. So, anong number na tayo? Number 5. Okay, so number 5, ang isang leader ay hindi pwedeng nabubutasan. Ang isang maayos, mahusay na leader, a good leader, hindi lang siya good example, pero hindi pwedeng nabubutasan. No, ang isang nga rito na, alam niyo, hindi natin susundin yung mga leader na ang daming butas. No? Dito, naturuan kasi tayong sumunod sa leader, kahit yung leader, butas-butas. No, butas ang kilikili, butas ang bulsa. Pero ang isang maayos, mahusay na leader, tamang leader, ay hindi pwedeng nabubutasan. Yan, tulad nun, meron po tayong isang simbahan dito na tiningnan ko yung record kasi pwede kong tingnan. Tiningnan ko yung record abay, 2 taon hindi nagta-tight. Tapos naririnig ko siyang nagsesermon dun sa pulpito na dapat magbigay palagi kay Lord. Hindi pwede. Sabi ko dito, ano to? Anong ibig sabihin nito? Sabi ko, tinanong ko na yung treasurer. Wala akong makita rin itong tithe ni pastor. Ay, pastor, sabi sa akin, hindi nagbibigay ng tithe yan. Ngayon, eto pa, alam pala ng mga miyembro na kapag ka nabigyan sila ng pera, isa pa, pasensya na, magsasabi ako sa inyo ng medyo wild talaga, na totoo. May pastor akong nahuli na yung offering, binibigay niya, ginagamit niya pang allowance ng anak niya papunta sa school. No? Grabe. Kakilala nila Rodel ito. Na, siyempre, tingnan, hindi na lang ilalabas ni Rodel yan, pero ako nilalabas ko ngayon, hindi naman ako nagbabanggit ng pangalan, hindi ko naman babanggitin yan. Pero nagulat ako na, nalaman ko, kasi nagsumbong naman yung treasurer. At ito pala, ay alam na rin ng mga miyembro na yung pera pala ng offering ng church, yung pala ang ginagamit niya na pangbigay ng allowance niya sa anak niya pagpunta ng school. Sabi kong ganito, butas na. Ano bang gagawin natin diyan, Pastor Rodel, sa mga taong ganyan? Sunugin na natin, huwag na natin hintayin pumunta pa ng impyerno. No, ngayon, nagkwento pa nga sa akin yung treasurer niya, ang sabi, sabi nung isa, sabi niya, Papa, kailan pahingi nga ng baon, alis na ako. Walang makuha. Ang ginawa ngayon, tinawagan yung treasurer, sabi niya, padadaanin ko yung anak ko rin, bigyan mo nga muna dyan sa offering, papalitan ko na lang, hindi na pinapalitan. Nakagraduate na yung anak. Hindi pa rin pinapalitan. No, hindi ka susundan pagka ganyan, hindi pwedeng nabubutasan ka, nasisilipan ka, ganun, mahiya naman. No, mahiya naman tayo sa ganun na, ngayon, nung kinumpronta namin, wala nang sinabing, hindi totoo yan. Hindi ba, ang isang leader dapat marunong umamin ng pagkakamali. No? Kahit na anong pang nagawa mong mali rin, basta alam mong mali yan, kasi ang tinitingnan dito, nakikita mo ba yung tama sa mali? Kung yung ginagawa mong gano'n na ninanakaw mo yung pera ng offering, hindi mo makitang mali, hindi ka pwedeng maging leader. No? Kasi a good leader must be a good follower. Good, parehang good follower, good leader. Abay, sabi kong gano'n, hindi ko na may kumbaga, i-boycott ko siya, hindi ko siya susuportahan. Kasi hindi marunong umamin, tapos ito pa. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Tanungin mo nga siya, nakita mo na ba ang Diyos? Ngayon, pag yung katabi mo ay hindi marunong umamin, hindi umaamin na nagkakamali siya yung Diyos. No, sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala ang Diyos? Bakit? Hindi umaamin ng mali. Walang nagagawang mali. Ano tawag mo rin? Di Diyos. May mga tao pong gano'n na mga Diyos na never mo silang mariringgan na nagkamali ako, pastor.
tulungan mo ako, nagkamali ako, pastor, patawarin mo ako, gano'n. Ay, sa wakas, umamin din ng mali. Ganyan. Hindi gano'n. Ang isang, mabuti pang sabihin mo, nagkamali ako, nakikita kong mali ito, pwede ka pang may chance na magpatuloy na leader kasi nakita ko sa'yo na alam mo yung tama sa mali. Pero sasabihin, wala akong mali. Hindi ka pwedeng ilagay na leader kasi hindi mo makita yung tama sa mali. No? Nakakatakot yung ganon. Okay, so ano pa yung number 1? Yung observation natin. Sino ba magandang leader? No? Obserbahan mo. Number 2, yung pinaka most na nagkikare, yung pinaka nagkikare, dapat siyang gawing leader. Number 3, siya yung nagli-lead by example. At number 4, siya dapat good follower. No? Tapos number 5, hindi nabubutasan. Ayan. No? Pero alam niyo mga kapatid, kahit na sabihin natin ang tolerable limit dito, pastor, sinong leader ang walang butas? Sinong leader ang walang mali? Wala nga eh. So mabubutasan at mabubutasan pa rin tayo. Alam niyo ba mga kapatid, kahit yung pagpapagupit ko, nabubutasan yan. Alam niyo ba, natatawa nga ako nung pandemic, gaano ba katagal yung pandemic na yan? 1 taon, 2? Yung time ng pandemic. Ilang taon ba yun? Hindi ko nakita, may isa ba? 2? Isa? 2? 2. Alam niyo po ba di siyempre nagla-live tayo every Sunday, di ba? Alam niyo ba, may mga tao na nabutasan ako ron sa pagla-live ko. Nung time ng hindi ka makalabas, hindi ka makabili. Kung wala kang tatak ng halimaw sa noo mo, hindi ka makakapagbili, hindi ka makakalabas. Nung time ng pandemic, nabutasan ako riyan. Pero inaamin ko po na mali ako. Bakit? Ano ba yung butas sa akin? Bakit daw ako humaharap sa camera sa Facebook Live nang hindi nagpapagupit? Doon ako nabutasan. Na bakit daw pumapayag ako na haharap ako sa camera na hindi ako nagpapagupit? Hindi ko daw ba alam na ang kapal-kapal na ng buhok ko? Nakaka-bless ba yun? Iniisip ko nga ganun wala nga, kumbaga parang asa nang nakukuha niya? Nasa nang sinabi ko na lang, sige, sorry po. Kasi nung time lang hindi ka pwedeng lumabas, ina-expect na lalabas ka. No? Nung time na bawal ang dikit-dikit, ina-expect na didikit ka. Nung time na bawal ang gupitan, sabi nga nila, wala naman namamatay sa haba ng buhok. Ako pala papatayin kasi nga, hindi ako humahaba ang buhok. Pero okay lang, wala problema ron sa ganun. No? Pero yung level, siguro mga 2%, 5%, mabubutasan ka, huwag kang mag-alala ron. Maliban lang kung talagang grabe na yung ginagawa mo. No? Kasi hindi pwede, meron talaga at meron. Tulad nito, si Regino ba ay nagtuturo na sa harapan? Yes or no? Nagtuturo na ba sa harapan si Regino? Okay. No, nakikita ko siya siya yung pinaka nandun sa likod nitong ng mga dalagan to na nakaganon Tanungin ko kayo, kapag yan nagturo, ilang beses siya magsabi ng amen? Alam niyo mga ilang beses siya magsabi ng hallelujah? No, o kaya Lord. Pagka nagpray yan, ilan ang Lord sa kanya? No? Heavenly Father, Lord, narito kami, Lord. Tumatawag sa iyo, Lord. Humihingi kami, Lord. Bigyan mo kami, Lord, ng aming makakain, Lord, sa araw-araw, Lord. Meron at merong makakapintas sa iyo. Hindi mo maalis yun. Pero ang sabi po ng Biblia, mas mabuti pang pintasan ka na sa maganda kaysa napintas ka na magnanakaw ka. No? So, ayan po, no? Huwag kang mabubutasan. Yun ang pinaka-goal natin. Kung gusto mo maging good leader, hindi ka dapat nabubutasan. Na ito nga, paulit-ulit na lang ako na sasabihin mo, mag-pray kayo, pero ikaw hindi ka nag-pray, mabubutasan. Huwag ganun. At ito pong last, pang ilan na? Daming daliri, hindi ko na mabilang. Yung last natin, ito. Ang isang naghahangad na maging good leader, hindi pala last, meron pa isa. No? Na gustong maging leader, ay dapat
likable. Likable. Ayan, ano bang ibig sabihin ng likable? Meron siyang pleasing personality na itong leader na to napakabait, yung napakagalang nitong leader na to, napaka-gentle nitong leader na to, hindi yung ang sungit naman. Kung ang tingin sa'yo, masungit ka, hindi ka likable. Tingnan niyo yung mga politika, nangangampanya ngayon, pangiti-ngiti, pakaway-kaway pang ganyan, gumagawa sila ng paraang maging likable. Oo, maaaring sabihin natin, strong leader ka, pero di ka likable, mumurahin ka sa likod. Hindi ka pagpe-pray ng mga taong yan dahil asar sila sa'yo eh. Yung way lang ng pag-uutos mo, way lang ng pagsasalita mo, way lang nagme-make face ka, akala mo di ka makagawa ng mali, akala mo sobra kang makapag-judge, hindi ka likable. Ngayon, hindi ka rin susundin kahit tama yung paglilid mo, kahit na tama yung sinasabi mo na gawin nila. Tama naman yung sinasabi, pero pag tiningnan ka, hindi ka naman likable, hindi rin susunod sa iyo yan. At magiging hadlang yan sa pagiging leader mo. Alin? Yung hindi ka nila susundin kasi nga, hindi ka likable. Maging maamo ka, maging gentle ka, ipakita mo na nagkikare ka. Tulad nito, kung nakikita kong mapanghusga ka, hindi ko aaminin sa iyo yung mali ko kasi babanatan mo lang ako eh. Pero kung nakita ko na isa ka sa nagkikare, mag-o-open ako sa iyo. No? Ayan, kung nakikita ko sa iyo na hahatulan mo ko, i-judge mo ko, huhukuman mo ko, hindi ako magsasalita sa iyo kasi hindi kita leader eh. Kasi kung leader kita, tatanggapin mo ko, tutulungan mo ko, isasalba mo ko, aahunin mo ko, pag natumba ko, ibabangon mo ko. Bakit? Kasi nakikita ko sa iyo mahal mo ko eh. Andun yung pagkikare mo. Kaya magiging open ako sa iyo. Yun eh, yung pagiging likable. May mga tao po kasi na, nga, tama yung sinabi, tama yung inutos, pero hindi naman likable. Hindi rin susunod sa iyo yan. At kung sumunod man sa iyo, punong-puno ng asar sa iyo, punong-puno ng galit, magsasalita sa likod mo yan, mumurahin ka sa likod mo. Yes, kahit mga Kristyano, mumurahin ka niyan. Bakit? Napaasar mo eh. So maging balance tayo, no? Maging balance tayo rito na alalahanin po natin ang mga leader ay wini-win natin sila, no? Ayan, tapos ang last, ito pong last ay buksan po natin sa Genesis, no? Genesis 39. Genesis 39, last na po ito. Ayan, sa totoo lang nakikita ko rito, no, si Rylen ba ito at saka si Erica, kayo yung magkatabi, no? Tapos sino yung pogi sa likod nyo, no? Dalawa yan eh. Ang liit kasi ng screen eh, oh. Sino ba yun? Si April Boy Regino ba yun? Saka si Bartolo. Ayan, no? Napansin ko no, sinabi ko yung word na pogi, biglang tumingin si Regino kay Bartolo eh, no? Okay po, ito Genesis 39 verses 2 hanggang 6. No, verses 2 hanggang 6. Okay, ang pang last po, no? Pang ilan na tayo? 7. Pang 7 na. Okay, ang last po sa leadership, ang Diyos ang namimili ng leader. Yun pa rin, no? Ang Diyos pa rin ang namimili ng leader. At ganito, pagka hindi ka pinili ng Diyos na leader, hindi ka niya sasamahan. May mga hari po ng Israel na nilagay nila pero hindi sumama ang Diyos yan. Hindi ang Diyos ang namili. Kaya nung nagka-problema na, nagkagulo-gulo na sila. Kasi kung gusto mo maging good leaders, make sure nakasama mo ang Diyos. Dahil hindi niya sasamahan ng isang taong mali-mali. Hindi nagpapakorek, hindi mo masita, hindi mo masabihan, hindi mo maturuan, hindi mo mag-guide, hindi mo ma-improve. Hindi ka sasamahan ng Panginoon dyan.
Kasi ang true leader, spiritual leader, kasi hindi naman ito politika, hindi naman ito yung sa, sa secular, ito po yung nasa gawain ng Diyos. Kasi yung leader na ilalagay niya kay maliit na leader, kay malaking leader, hindi niya kakayanin kung walang anointing. At may mga ugali po na maaring tinawag ka ng Diyos na bigyan ng anointing, pero dahil sa ugali mo, mawawala yung anointing. Tulad nito, lead by example, be a good leader, no? Lead by example, good follower. Yung itong mga binanggit ko sa ito, kung hindi mo gagawin ito, hindi ka magiging good leader. Ayan. Tapos ito, ang good leadership po ay alam mo yung alam mo yung outcome. Alam mo yung resulta. Kaya ipatutupad mo to kasi gusto mo maging maganda resulta. Hindi mo patutupad dito kasi ayaw mo yung pangit na resulta. Ngayon, sa maliit nating utak, yung small brain natin, paano mo malalaman kung yan ba o hindi? Tanungin ko kayo, tanong mo ngayon katabi mo, mahuhulaan mo ba yung resulta? Mahuhulaan mo ba yung mangyayari? Usually, yes eh. Pero, usually, no pa rin. No, kaya paano ito? Ngayon, ang pinakamaganda po, no? Pinakamaganda. Ito po yung isang advice, no? Number 7 pa rin tayo. Ang pinakamaganda rito, magtanong ka dun sa nakakaalam. Huwag kang basta-basta gagawa ng solusyon ng hindi ka nagtatanong. Magtanong ka dun sa nakakaalam. Unang-una, dapat tanungin mo si pastor. No? Dapat tanungin mo yung nakakataas sa'yo. Huwag kang basta gagawa ng desisyon. Pagka nagkandaloko-loko yan, sino mapapagalitan? Di yun nasa taas mo rin. So, magtanong ka na sino ba magsasaing mamaya? Kasi magpapasaing ako. Hindi ka nagtanong, nagpasaing ka ng isang tulyasi na kasing laki mo. Yung pala, mayroon pala. Ano gagawin natin? Ano kaya, ikaw ang ilagay namin rin para lutuin dahil wala kaming ulam, dahil sayang yung kanin. Kasi hindi ka nagtanong. So, tanungin mo si pastor, tanungin mo yung iba, mag-inquire ka, balansin mo lahat yan, magtanong ka, hindi yung own decision mo, bandang huli, ay naku po, lagot. Alam niyo po sa GCash, ako po ay dalang-dala na yan sa GCash na yan. Bakit? Kapag ako nagtanong ng, alam mo, papadala ako, usually, kahit na ilang beses na akong nagpadala dun sa GCash number na yon, magtatanong pa rin ako. Bakit? Paano? One time, nagpadala ako ng 11,000 dahil humiling, hindi ako nagtanong kung yun pa rin ba ang GCash. Nung napadala ko na, ang sabi sa akin, ay pastor, sorry, nagbago na pala kami ng GCash. Sabunutan ko kaya. Ang hirap-hirap bawiin yan ngayon. No? Kailangan, kung sino pa yung pinadalhan ko, kailangan makontak ko pa yun at sabihin ko, pakibalik. Paano ko sabihin niya? Yoko nga. Paano na yan? Kaya ngayon, nagpupumilit pa rin ako na kapag nagpadala ako kahit pa ulit-ulit ng mga allowance, ganito, o kaya mga tulong, ganyan, tatanungin ko, anong GCash mo ngayon? No, kasi hindi ako nagtanong eh. Kaya yun, hirapan ako. Mabuti na lang binalik sa akin. Paano kung sabihin niyang, who you? Kung ganun-ganunin ka niya, wala na, nanakawang ka na kasi nga hindi ka kasi nagtanong. So maganda po na nagtatanong tayo, no? Huwag mo i-bypass yung mas mataas sa'yo. Kung hindi mo alam, ngayon ikaw naman na naglagay sa kanya, maging matyaga kang sagutin yon kasi nga buti nga tinatanong ka niya. No, huwag kang magba-bypass. Tanungin niyo si pastor, tanungin niyo si pastora, tanungin niyo yung mga nasa taas niyo para maging maganda ang kalabasan ng desisyon mo. No? Kasi hindi mo alam lahat ng bagay. Ayan, tapos ang isa pa rito, para sure ka, ito, magtanong ka sa Diyos. Lord, paano kaya ito? Turuan mo nga ako. No? Hindi pwedeng wala kang prayer. Mahirap ilagay sa leadership yung hindi nagpe-pray, na nakabase lang sa natutunan na alam. Kasi como nagkapag-aral, ganito, ganyan. Hindi naman lahat ng, sabi nga ng Biblia, pinipili nga niya yung mga walang alam sa, yung mga bobo sabing ganun yung mga fools, para hiyain yung mga matatalino. So, hindi pwedeng wala kang prayer. Magtanong ka sa Panginoon, magtanong ka sa Diyos. Ano ba yung dapat kong gawin? Gawin mo malinaw sa akin to, ganyan. Lalo na pag sinabi ng pastor nyo na bahala ka na, ay naku, lagot ka. No?
Kaya huwag po nating alisin yung magtanong sa Diyos, na puno tayo ng prayer. Kasi sabi niya, sino nangungulang sa inyo ng wisdom, humingi sa akin. So magbibigay naman pala ang Diyos eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Ayan, kaya tapos ito po, yung pinili ng Diyos na leader, dahil di ba binanggit ko sa inyo na ang Diyos ang namimili ng leader. Yan, yung pinili ng Diyos na leader, bibigyan niya ng anointing. Kahit na maliit na leadership yan o kaya malaking leadership yan, ang Diyos ay magbibigay ng anointing. Bakit? Andito tayo sa gawain niya. Hindi po pwedeng natural na isip lang ginagamit, hindi natural na decision lang. Kailangan mo maging mapanalanginin, maging mababang loob. Pagka nagkamali ka, ay mali pala ako. Ayan. May isingit po ako rin sa inyo. Pa-close na ako eh. Meron yung isang tao na sabi niya sa akin, kinausap ako ng Diyos. Ano sabi ng Diyos sa'yo? Ganito raw, ganyan. O tapos kinausap na naman ako ng Diyos. Ano sabi sa'yo ng Diyos? Ganito, ganyan, ganyan daw. Tapos sabi niya ulit, kinausap ulit ako ng Diyos. Sabi ko, ano sinabi ng Diyos sa'yo? Ganito, ganyan, ganyan daw. Ngayon, tinanong ko, ang demonyo ba kinausap ka na? Sagot niya sa akin, hindi ako kinakausap ng demonyo. Paano ko ngayon malalaman kung Diyos na yan o demonyo ang nakikipag-usap sa'yo? Wala kang information eh. Wala kang data. Sinasabi mo, puro Diyos, Diyos, Diyos. Ngayon, narinig mo na ba ang boses ng demonyo? Sabi niya, hindi pa. Paano ko malalaman kung Diyos o demonyo yan? Ikaw nga sabi ko, di mo alam eh. Ngayon, kung nagkamali ka at sinabi mo, mali ako, yun, nakikita ko, nababalance mo na. May mga tao po kasi minsan nalalasing sa yung tama, ganun. Na hindi na niya nakikita yung mali. Ayan, ulitin ko po, ang sinabi po ni Solomon, bigyan mo ako ng isang puso na nakaka-discern, nakakakita ng tama sa mali. No? Para maging tama ang desisyon ko. Yung last po ito, dito po sa binigay kong verse sa inyo, makikita mo na sa mga ginagawa ni Joseph, nakita nila nakasama niya ang Diyos. Yun eh. Sa mga desisyon mo ba, nakikita nakasama mo ang Diyos o hindi mo kasama ang Diyos? Sa pagpapastor mo ba? Sa pagba-Bible study mo ba? Sa paggigitara mo ba? Sa mga desisyong maliliit mo ba? Sa mga desisyong malalaki mo ba? Nakikita ba na kasama mo ang Diyos? No? Kaya siya ang ginawang leader ng Egypt, ng buong Egypt, kasi prime minister siya. May hari dyan, pero hari-harian lang yun si Pharaoh. Pero siya talaga nag-manage ng napakalaking, most powerful nation nung time na yon. Nakita nila nung maliit pa lang, nung siya ay katiwala pa lang sa isang maliit na bahay ni Potiphar, no? Napagkatiwalaan na siya. Bakit? Kasi nakita, nakasama niya ang Diyos. Nung ang minamanage niya ay yung nagtitinda pa lang sila ng mga palayok. Kasi si Potiphar daw may tindahan, may sari-sari store. Hindi ko alam kung merong mga load doon na binebenta sila, yung sa TNT o ano. Pero doon pa lang sa pag-manage ng maliit na sari-sari store, ang nakalagay dyan, nakita nila nakasama ni Joseph ang Panginoon. So, kung magsisimula ka sa pagiging leader, mapagkakatiwalaan ka, kailangan makita na kasama mo ang Panginoon, na parang nagkamali ako pero tinulungan ako ng Panginoon. Nakita mo yung sinusuportahan ka ng Diyos doon sa posisyon na yun. Yun ang hinahabol natin, hindi yung sa sarili mo lang. Magkaiba po yung ganon. Alam nyo, paano mo malalaman kung ang isang pastor tinawag na pastor? Paano mo makikita na ang isang gitarista tinawag na gitarista? Paano mo makikita na ang isang leader tinawag na maging leader? Mapapansin mo sa activities niya, sa mga decision sa buhay niya, kasama niya ang Diyos. Yun ang hahabulin nating lahat. Kasi kahit bobo tayo, kahit konting alam natin, pero pagka sinamahan ka ng Diyos, makikita ng lahat yun. No? Yung nga lang, make sure nasasama ka sa mga sinulat natin ngayon. Samahan mo yung listahan na yan. Ano yan? Yung be a good leader, be a good follower, yung lead by example, pinaka nagkikare, mahaba pa yan, pero yan na lang muna. Make sure samahan natin yan. No, na
na ako dapat ay nagli-lead by example, hindi ako nabubutasan. Yun yung pinaka-last dito, kung magagawa natin yan, yun, kasama sa number 7 yung magtanong ka sa Panginoon, maging prayerful ka, makikita ng lahat na sinasamahan tayo ng Diyos. Yun lang. Ayan, tapos may ibibigay ako sa inyo mga verses. Closing na ako. Pakisulat nyo na lang po ito, no? Andiyan pa kayo mga kapatid? Ayan. Okay, no? Hebrews 13:17. Hebrews 13:17. Mukhang alam nyo na ito Pero alam nyo po, ang nakalagay dito, sabi niya, ang verse na to, no, na sabi niya, obey your leaders and submit to them. Ano ibig sabihin nito? Sabi niya, obey, edi sundin mo and submit. Ibig sabihin ng submit, pati loob mo. Hindi yung nilabanan mo. Nga, sumunod ka, nilabanan mo naman. Sabi mo gano'n, opo, pastor. Pagtalikod, sana mamatay ka na, pastor. Huwag ganun. Walang submission dun No, tapos ang ibig sabihin nito, nag-e-emphasize ito ng importansya ng respeto at pagsunod sa mga leader. Maging good example ka. No? Nag-e-emphasize ito ng importansya ng respeto at pagsunod sa mga leader. Okay, Philippians chapter 2 verse 3 and 4. Ano nakalagay dito? Philippians na chapter 2 verses 3 tsaka 4. No, ang sabi niya rito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Sabi niya, wag mong ginagawa ito dahil sa kadamutan. No? Wag kang magde-decide dahil sa kadamutan. Na basta nakuha niyo na yan. Dami example dito na pwedeng gawin. Na do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Wag mong iisipin na mas matalino ako rin, ay mas magaling ako rin, mas cute nga ako dyan Huwag ganon. Wag mong iisipin yan dahil ayaw ng Diyos yan. Yun na, dapat ako na lang kasi yan, huwag ganon. No? Kasi bakit nga ba hindi ikaw? Dapat sana ikaw na lang. Siguro nakita ng Diyos yung ugali mo, kaya hindi ikaw ang nilagay ng Panginoon. No? Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng promotion, hindi ang tao. Okay. Kaya huwag kang magiging bitter kung hindi ikaw ang pinili, kasi nga ang Diyos ang nakakakita no? Kaya siguro kasi nga may kayabangan pa, may mapagmataas pa. Huwag ganun. Proverbs 11 verse 14, no? Tapos ito pa, sabi niya ganun ito. Balikan ko nga lang ulit itong Philippians chapter 2. Sabi niya, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Kung hindi man ikaw ang mapili, huwag kang bitter. No, dapat andun yung respeto na siyang pinili, susundin ko siya kahit na mas cute ako sa kanya. Kung siya man ang binawang leader sa'yo, kahit sa palagay mo dapat ikaw ang leader, dapat irespeto mo pa rin siya. Kasi siya yung nailagay dito, makikita yung ugali, yung formal, dissenting ugali na susunod ka pa rin sa kanya. Andun pa rin yung submission mo. No? Ang nakalagay dito, sabi niya gano'n ang verse na to, ay pinapakita niya yung hina-highlight niya yung pagkakaroon talaga. Dapat talagang magkaroon ng leader na selfless, na hindi siya madamot, hindi siya self-centered, at focus siya doon sa pangangailangan ng iba. No? Focus siya sa pangangailangan ng iba, hindi yung focus siya sa gusto lang niya. Tapos okay, Proverbs 11 verse 14. Tingnan po natin, Proverbs 11 verse 14, sabi niya, where there is no guidance, the people falls. No? Kapag walang guidance, ibig sabihin, walang mabuting leader, walang magaling na leader, na bumabagsak ang mga tao, but victory is won through many advisors. So, ano ibig sabihin nito? In the counsel of many, there is wisdom. Yun ang verse na to na magandang magtanong ka, nasabi niya, dumarating ang tagumpay dahil marami nag-a-advise. Ngayon, hindi mo naman kailangan sundin lahat yan. Pero, magandang marinig mo. Minsan nakakainis itong si pastor, hindi na to nakikinig ng advice. No, paano naman kita papakinggan ng advice? Pagka nagsabi ka ng advice, gusto mo patupad talaga. Na nagtatampo ka pa.
mananakot ka pa, naalis ka na lang pag hindi natupad yung hihingi-hingi ng advice. Pagkatapos di naman hiningi lang yung advice, hindi naman kailangang sundin, no? Kasi baka merong mas maganda, pero maganda rito magtanong pa rin. Ito yung sinasabi kong verse kanina na magtanong ka pa rin. No, itong verse na to ay nagbibigay ng importansya sa pagtatanong para magkaroon ka ng mabuting leadership. Huwag mahiyang magtanong. Okay. Galatia 5:13, last na, no? Sabi niya ganoon, Galatia 5:13, "You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh, rather serve one another humbly in love." Anong sinasabi niya rito? Sabi niya ganoon, paglingkuran niyo ang isa't isa ng may kababaan sa pag-ibig. Sabi niya, ang verse na to ay pinagdudugtong niya yung freedom at serbisyo, yung kalayaan at paglilingkod. Nagsasuggest itong verse na to na ang tunay na leadership ay involved ang pag-ibig at kababaan. May mga mababa pero walang pag-ibig. Meron naman umiibig pero walang kababaan. Hindi ko alam kung paano na-explain ito. Pero nandyan yan. Ito po ang ina-expect ng Diyos sa atin. At kung magagawa natin ito, itong mga bagay na ito, makikita ng mga tao na kasama niya si Lord. Tama yung mga desisyon niya. May wisdom siya. Nakita niya yung mangyayari. Okay. So, sino ba ang gagawa sa'yo? Paano ka bang maging good leader? Sumunod ka doon sa good leader mo. No? Ayun lang. Okay po. Maraming salamat sa pag-iimbita sa akin dito. Buti nga nakaisip kayo ng training. Yung iba nagbakasyon na, no? Nagbakasyon na sila, hindi na raw babalik, no? Kaya natikman kasi yung kalayaan. Ngayon gusto niyang maging malaya na, no? Yan daw yung kinamatay ni Rizal para magkaroon tayo ng kalayaan for life. Sige po, Pastor Rodel, maraming salamat. Pastor AC, sa inyo po riyan, maraming thank you sa inyo. God bless you. Hanggang sa magkita-kita tayo sa susunod. Bye-bye na po, no? Bye-bye na. Salamat po ulit. Maraming salamat po, Pastor. Pagpalaan po kayo. Thank you. Thank you po. Thank you. Salamat po. Thank you. God bless you. God bless po. Ayun po, maganda, nasusulat po natin yung mga yung mga ninonotes po natin, mga teaching. Save po natin kasi mapapakinabangan po natin po yan at magagamit po natin sa paglilingkod po natin sa Lord. Ito po, hindi pa ako magtuturo, magbe-break time po tayo ng 10 minutes. Siguro, kunting paalala lang po, no, sa ating mga pinapakinggan po mga pastor at mga teachers po natin dito sa training, maganda mag-notes po tayo na mag-notes. At wag pong lang yung parang nakikinig lang kasi mapapakinabangan po natin ito. At sa training na ito mag-expect po tayo na marami pang sasabihin ng Lord, marami pang gagawin ng Lord hanggang sa matapos ang training na ito mag-expect po tayo ng maraming revelation ng Lord sa atin.